Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe at pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Kim Chiu, naiyak na dala sa usaping pag-move on. Hindi napigilan ng TV host actress na si Kim Chiu ang mapaluan ng mapag-usapan ang pag-move on mula sa taong iyong minamahal. Nitong Miyerkules, February 14, naging emosyonal ang aktres habang pinapakinggan ang istorya ng isang searcher na namatayan ng asawa at ngayon ay nagbabakasakaling makahanap ng bagong kaibigan sa segment na Especially For You. Ayon kay Kim, naniniwala siya kung anuman ang mga nangyari sa buhay ng isang tao ay matagal nang naisulat ng Panginoon at ito ang nakatakdang mangyari. Ang istorya kasi ng searcher ay nagkahiwalay sila noon ng asawa matapos niyang malamang nagkaroon ito ng babae habang kasal sila. Nagkahiwalay sila pero makalipas ang 7 taon ay muli itong bumalik sa kanilang mag-iina. Tinanggap niya ito ngunit nagkaroon ito ng malubhang sakit at mumanaw noong panahon ng pandemya. Paniniwala ni Faye, kaya sila nagkahiwalay noon ng asawa ay para maging handa at matibay siya sa permanenteng paglisan ng asawa. Hindi naman mapigilan ng mga Showtime host ang matouch sa istorya ni Faye at isa na roon si Kim. Ang hirap, pinipilit mong mag-move on pero kahit saan ka magpunta, kahit anong gawin mo, nakikita at nararamdaman mo siya. Saan ni Vice Ganda? Ayon naman ni Kim, mas madali ang mag-move on kung tanggap na ng isang tao na anumang pangyayari sa buhay ay nakatakdang mangyari. Lahat ng nangyari sa buhay natin, di man yun by chance or by accident. Lahat naman ng nangyayari sa buhay natin is written. Ginawa na yun bago pa man tayo pinanganak. Naiiyak na sabi ng dalaga. Dagdag pa ni Kim, ang nangyari kay Faye ay paraan para mas maging matatag ito. So parang lahat ng nangyari sa bawat tao, like si Mami Faye, hindi naman nangyari ang paghihiwalay nila by accident. Sadyang itikag pa ni Kim, ang nangyari kay Faye ay paraan para mas maging matatag ito. So parang lahat ng nangyari sa bawat tao, like si Mami Faye, hindi naman nangyari ang paghihiwalay nila by accident. Sadyang itinadhana yon, and then dinalik sa kanya, and then tinanggal uli sa kanya. And that made her strong, say ni Kim. Sabi naman ni Vice Ganda, sana ay ma-realize ng mga tao kung bakit nangyari ang isang pangyayari. Hindi naman napigilan ng mga netizens ang isipin na tila may hugot si Kim nang mapag-usapan ang pag-move on. Matatandaang nitong December 2023, inamin ng dalaga sa kanyang inilabas na official statement na hiwalay na sila ni Sian Lim matapos ang 12 years na pagsasama. Dasal naman ng mga supporters ni Kim na sana ay maghilom na ang puso nito sa mga nararamdaman niyang sakit mula sa pinagdaraanan. At sa kabilang balita naman, birthday wish ni Kris Aquino, sana mabigyan pa ako ng konting extension. Matapos ang kanyang exclusive interview, ibinandira naman ni Kris Aquino ang kanyang birthday post sa social media sa pamamagitan ng Instagram. Muling ipinaliwanag ni Kris ang kanyang heart condition na posibleng magdulot ng cardiac arrest. Because of church throws, I now have cardiomyopathy, say niya sa IG. Paliwanag niya pa, this means my heart muscles are having trouble pumping blood due to inflammation, and because of that inflammation, it's exhausting my heart and causing it to begin to fail and ultimately, please pray with me. Sana hindi tuluyang sumuko or mag-cardiac arrest. Dahil dyan ay humiling siya sa publiko na ipagdasal hindi lang siya, kundi pati na rin ang mga doktor at nurses na inalagaan at ginagamot siya. Please help me pray for my doctors and my nurses so that God will continue to guide them as they try to heal me. Sambit niya pa. Patuloy pa niya, I have always believed in sharing the truth, no matter how painful with all of you. Why? Because sinamahan niya ako sa laban. Sana wag tayong sumuko sa ating pananampalataya na nakikinig ang Diyos sa mga dasal ng buo ang tiwala sa Kanya. Patuloy pa niya, I have always believed in sharing the truth no matter how painful with all of you. Why? Because sinamahan niyo ako sa laban. Sana wag tayong sumuko sa ating pananampalataya na nakikinig ang Diyos sa mga dasal nating buo ang tiwala. Kasabay niyan ay tila parang namamaalam na si Kris sa kanyang mga mahal sa buhay at isa-isa na niya itong pinasasalamatan. Just in case, this is the last birthday I get to celebrate here on earth. Thank you Kuya and Bem for the most precious privilege of being chosen to be your mom. Thank you to my sisters for their love and generosity. Thank you to my small but very close circle of cousins and friends who have shared my life and their lives with me.
Thank you to all of you for making all my childhood dreams come true. Mensahe ng dating TV host. Dagdag pa niya, pa-birthday niyo na please. I have a few loved ones and dear friends battling very difficult illnesses as well. Please pray for them too. Hiniling din niya na kahit marami siyang dinaramdam na kalusugan ay nais pa rin niyang mabuhay ng matagal. I still want to live. I know the odds are against me dahil ang puso hindi pwedeng diktahan. Pero sa tulong ng dasal niyo, mabigyan pa sana ako ng konting extension. You have my love and eternal gratitude. Happy Valentine's Day. Dagdag pa ni Chris. Sa comment section, maraming celebrities at kilalang personalidad ang bumati sa kaarawan ni Chris at nagpaabot pa rin ng dasal. Narito ang ilan sa mga nabasa namin. Happiest birthday Marie. God is merciful. He is our ultimate healer. Be strong in the Lord and His almighty power. By His stripes you will be healed. In Jesus' name. Comment ni Jinky Pacquiao. Saad naman ni Darla Soler. Walang last birthday. More birthdays to come. Nananalig akong buo na you'll get better. Wika ni Ogie Alcacen. Happiest birthday Marie. The Lord bless you and hail you. Sambit ni Cheska Kramer. Happy birthday Ate Chris. I pray that the Lord grant you full healing. God bless you always. Lahat naman ni Darren Spanto. Happy birthday Tita. You are always in our prayers. Samantala, sa darating na Monday, may susubukang bagong biological na gamot kay Chris para makatulong sa pagkontrol sa kanyang mga autoimmune diseases at para sa kondisyon ng kanyang puso. Big risk daw ito para kay Chris dahil kapag hindi raw ito naging effective sa kanya, pwede siyang ma-cardiac arrest. Baby dose pa lang ang ibinibigay sa kanya ng mga doktor at titingnan kung kakayanin niya. 4 na dosis daw ang kakailanganin niya para sa nasabing treatment. On Monday, papasok ako sa ospital at may susubukan kaming biological na gamot. This is my chance to save my heart. Because kung hindi ito tumalab, I stand a very chance of having cardiac arrest. As in pwedeng tumigil na lang yung pagtibok ng aking puso. So may mga gamot na susubukan. But there's have a very big risk involved in that medicine because hindi ibinibigay ang gamot na ito na hindi kami binibigyan muna ng steroids. On Monday, titingnan muna nila kung kakayanin ko. Kung kakayanin ko, bibigyan ako ng pangalawang dose. I need 4 doses of this medication. Paliwanag ni Chris. Pahayag pa niya. Itinuturing niyang biggest blessings ang birthday niya ngayong araw, Valentine's Day, dahil naniniwala siyang pahiram na lang ito ng Diyos sa akin. I hate to say it, but you know, I am very very honest. Big risk daw ito para kay Chris, dahil kapag hindi raw ito naging effective sa kanya, pwede siyang ma-cardiac arrest. Baby dose pa lang ang ibinibigay sa kanya ng mga doktor, at titingnan kung kakayanin niya. 4 na dosis daw ang kakailanganin niya para sa nasabing treatment. On Monday, papasok ako sa ospital at may susubukan kaming biological na gamot. This is my chance to save my heart. Because kung hindi ito tumalab, I stand a very chance of having cardiac arrest. As in pwedeng tumigil na lang yung pagtibok ng aking puso. So may mga gamot na susubukan. But there's have a very big risk involved in that medicine because hindi